Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our YouTube channel. Once again, this is Rofi Lacson from Trading for Beginners PH. And for today's video mga kaibigan, pag-uusapan natin itong FBS Demo Trading for Beginners. This is a basic tutorial kung paano gamitin ang FBS trading platform. At ang video na to ay para sa iyo kung ikaw ay interested na mag-trade with FBS and baguhan at nais pang matuto kung paano gamitin ang trading platform ng broker na to. And with that said, let's proceed. Sabi pa nga sa isang quote, every achiever was once a beginner. Kaya we cannot underestimate the power of practicing our skills sa demo trading account. Lalong-lalo na kung tayo ay beginner. In fact, ako mismo, pag may strategy akong gustong i-implement, talagang paulit-ulit ko muna siyang susubukan sa demo trading. And the good news na nandito ka ngayon, you simply giving yourself a chance na mas matuto palalo kahit baguhan ka pa lang. As to my experience, the best part about FBS Trading Broker, mga kaibigan, una is meron itong user interface na napaka-beginner friendly, mas mababa ang spread or itong mga trading fees, and more importantly, trusted and mabilis ang deposit and withdrawal. And finally, meron itong proprietary mobile app and web trader na hindi complicated matutunan, most especially sa mga beginners. The main discussion na pag-uusapan natin sa video na to ay isa-isahin natin na i-explore ang mga nandito sa web trader na to. And for the final part, magkakaroon tayo ng sample kung paano mag-create ng new order or itong pagtitrade na mismo. To access the FBS trading platform, of course, kailangan mo munang magkaroon ng FBS trading account. At kung may existing ka na, login mo lang. And kung wala pa, kailangan mo munang mag-register. And don't worry, mabilis lamang ang pag-open ng account at wala naman itong complication. To start the registration process, maglalagay po ako ng link sa description ng video natin. Gaya po nito. Then you can simply click it. And you will be directly routed dito sa registration page kagaya ng makikita natin sa screen ngayon. Now, if you are using your mobile phone, wala naman po yung problema dahil ang overall process ng pag-register ay pareho lang as we use desktop. Ngayon, ang hiningi dito is input lang natin ang ating country of residence, of course, the Philippines, and confirm. Next step is the registration proper. Pwede natin gamitin ang ating mismong Facebook account, Google account, or Apple ID. Or you can simply just enter your full name, your active email, and proceed this register button. Now, on the final part will be the verification process or itong tinatawag na KYC, kung saan i-verify natin ang ating identity by submitting a copy of our valid IDs like nitong government-issued identification card such as passport, driver's license, national ID, and among others. Next, ang pag-submit ng proof of address gamit ang ating mga utility bills, bank account statements, at iba pa na mag-prove ng ating address. So, tuloy mo lang sundan ang proseso at i-input ang mga information na kailangan from us. And in just a matter of couple of minutes, magkakaroon ka na ng trading account with FBS. So, ito na po yung verified trading account ko with FBS. And as you can see, ito yung demo account ko ngayon na pwede nating i-access with MT5. At kung i-scroll down natin, dito makikita ang FBS trading app which is pwede mong i-download with Google Play. And then pwede ka rin gumawa ng demo account sa app na to. Ngayon, kung wala ka pang demo account, pwede mong i-click ito. And then you proceed to add new account. And piliin mo itong demo, then you proceed open an account. So this existing demo account ko ang gagamitin natin for discussion doon sa trading platform or the web trader. So usually, ang demo account ay meron siyang default na amount or balance na $10,000. And to make it more practical at kapani-paniwala, of course, wala namang beginner na trader na nagsisimula agad with $10,000. So ang gagawin natin, we are going to set this sa mas smaller na amount. Yan yung ginagawa ko para magiging realistic ang ating pagtitrade with demo. Para ma-set mo ito, click mo lang itong add funds.
and then you enter the amount na gusto mo like $200, $500, or $1,000. Finally ngayon, proceed na tayo sa discussion on the basics paano gamitin ang FBS Web Trader using the demo trading. And to start, click lang natin itong trade button. At kung makikita natin dito, ito yung login details. The account number, the password, which is pwede namang i-copy, at ang server ng demo natin. Ang trading platform na ginagamit ng FBS dito is the MetaTrader 5, which is pwede nating i-download ang mobile app by scanning this code with your mobile phone, or pwede rin natin i-download sa ating desktop at i-install ang software ng NP5. But para mabilis at mas convenient, lalo na sa mga beginners, mas mainam na mag-proceed tayo dito sa web terminal or itong FBS MetaTrader 5 Web Trader. And ayan, makikita natin, nag-process siya for login. At kung first time mo itong i-open, kailangan mong i-input ang yung login details. So ngayon, parang idadissect natin ang mga basic kung paano gamitin ang trading platform na to. So magsisimula tayo dito sa bandang itaas. Una, kung gusto mong baguhin ang candlestick ng chart mo, click mo lang ito, which is nandito ang bars, area, and line. And next, what you have here is the tick volumes. At kung ipa-appear mo ito, this would also help us for our technical analysis. Ito naman yung mga time frames. Meron ditong M1, ibig sabihin 1 minute. M5 for 5 minutes. H1 meaning 1 hour. Day 1 for 1 day. W1 for weekly. And MN for month. So, ito yung pinaka-key point dito to understand the candlestick dito sa chart according to time frames. M1 ang nakaset sa'yo, meaning bawat candlestick dito ay 1 minute. This is 1 minute and so on. Pag M5, ganun din, bawat candlestick is 5 minutes. H1, of course, bawat candlestick ay 1 hour. And so on with the time frames. Ang time frames ang magbibigay sa atin ng technical understanding, lalong-lalo na sa confirmation na ating inaantay. Now next dito, itong one-click trading. Napaka-critical po nito, especially with the beginners. Kasi pag nag-click ka nitong sell button, automatic mag-open na yung trade mo. Or if you click this buy button, nakapag-order ka na ng yung trade. Ibig sabihin, wala siyang confirmation. I mean, yung maglalagay ka pa ng stop loss or take profit or mag-set ka pa ng lot size. Ang susundin niya lang dito ay yung naka-default na lot size. Ito naman yung icon to create order na pwede kang pumili either market execution or limit order. And pwede mong baguhin yung lot size and stop loss and take profit. Automatic pag nag-click ka dito, sell or buy, ang yung order ay ma-place agad. Itong plus and minus sign naman ngayon na nandito is the zoom in and zoom out. And here, ito yung add indicator option. Nandito ang mga indicators na pwede mong piliin in order to support our trading decisions technically. At ito naman yung economic calendar. Itong nag-appear dito, pwede mong i-click at makikita mo ang mga economic events. At kung gusto mo namang mag-disappear yan, click mo lang. This one, ito yung mga currency pairs symbols. Ito lahat, Euro USD, Euro CAD, etc. Ito naman ang icon kung gusto mong i-screenshot ang yung chart. And this one kung gusto mong i-expand ang yung chart full screen. At sa search box naman na to, pwede mong hanapin ang gusto mong currency pairs na i-trade. Example, Euro USD. Ayan, makikita mo agad ang Euro USD currency pair. So, any trading pairs na gusto mong hanapin, input mo lang dito ang symbol, automatic lalabas yan. Kung umabot ka pa sa part ng video na to right now, as you witness, ang focus talaga natin ay i-explore ang FBS trading platform na to. Meron lang akong insight na baka ang content natin makatulong dahil in my experience, sobrang nakaka-overwhelm mag-isang i-explore ang trading platform as a total beginner. Kaya it follows na we're not here discussing a trading strategy na pwedeng gamitin sa mga beginners paano makapagsimulang mag-trade. Feel free to subscribe lang sa ating channel
dahil soon mag-upload din tayo about trading strategy na pwedeng gamitin at simulan ng isang beginner. Kaya tuloy tayo. Dito sa pinakabandang left naman, makikita mo ang option kung gusto mong bumalik doon sa personal traders area, and also itong help center kung gusto mong mag-ask ng support sa FBS mismo. Ang 3 lines naman na to ay ang mga navigation tabs about our FBS MetaTrader 5 demo account. So pwede mo lang itong i-explore. At ito naman yung mga tools na pwede nating gamitin sa pag-a-analyze ng chart. And this is crosshair. Ito naman ang trend line, which is marami tayong pwedeng pagpipilian dito. Halimbawa, kung gusto ko maglagay ng line sa resistance level at sa support, so ganito ang magiging resulta. And may mga settings din na available dito. You can simply double click nitong line. So kung gusto mong baguhin ng style, the coordinates, and then click mo lang itong update. We also have here the regression channel, the Gann line, rectangle, and the Fibonacci retracement. Kung gusto mo ring maglagay ng text sa mismong chart, if you want to hide lahat ng objects na nandun sa chart, ito yung i-click mo. Kung gusto mo namang i-lock, ibig sabihin hindi na pwedeng galawin, of course, ito yung icon na i-click natin. And ito yung nag-solve ng sobra kong naguguluhan dati, mag-explore mag-isa. Ang dami ko nang inilagay sa chart, hindi ko alam kung paano tanggalin. So ang icon na to, dito natin tatanggalin kung anong mga nailagay natin sa chart. Halimbawa, itong trend line ngayon, we can simply click this X icon kung gusto nating i-remove. Ito naman kung gusto nating i-hide. Halimbawa, kung tanggalin natin, so automatic mawawala yan. And dito naman yung parang trade report. Ito yung bottom dito. Kung gusto nating i-hide ito, click lang natin. Pag gusto nating ibalik, of course, mas maganda pag nandyan. So, click mo lang din ulit. Ito naman yung history ng ating trades and the journal. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano mag-place ng trade. And we are going to trade nitong gold. Important tip sa isang beginner, mag-focus ka muna ng isang trading pair para iyong ma-master. At sa akin, of course, itong gold. Strategically sa akin, wala akong makitang tamang trade setup. But for the sake of this very basic tutorial, bukod sa pwede mong gamitin ang dalawang icon na to for one-click trading and pag-setup, pwede mo ring i-click itong create new order. So, ayan, at lalabas itong section na to wherein pwede nating i-market execution or limit order. Ito yung lot size and you input your stop loss here, the take profit. Pwede ka rin maglagay ng comment. I think scalper wise, ang chart natin ngayon ay pwede tayong mag-sell. Halimbawa lang, for 0.01 lot. And ayan, done na po ang ating sell order. At kung makikita mo dito, tumatakbo na po yung trade natin. And ayan, nagsimula po siyang mag-profit na pakonti-konti. At kung gusto mong mag-create ng new order ulit, so wala na yung new order option dito, pwede ka nang pumunta sa dalawang button dito. Either one-click trading ang pipiliin mo or etong mag-set up ka talaga. At pwede rin na mag-right-click ka lang dito sa bottom part ng chart. And makikita mo ang new order. So halimbawa, sell tayo ulit. So di ko nalalagyan muna ng stop loss and take profit. Sell tayo. And as you can see, na-place na yung sell order natin. And to close our trade, ayan, nag-profit na tayo. Nag-inom lang ako ng tubig at pagkabalik ko, ito na yung nakita ko. Actually, mas mataas yan kanina. So yun nga, at para makapag-take profit na tayo, we are going to close our trade by clicking this X button dito. Ayan. Ang ating balance kanina, I think, is 515, nagiging 648.83 siya ngayon. So ito yung sinasabi na kung sa totoong pera to, paldo talaga. But dahil wala sa plano to, this is for the sake of our tutorial, ito yung tinatawag na tsamba. Okay? Always trade na may trading plan at strategy, lalo na pag nagtitrade na tayo with real account or totoong pera na ang gagamitin natin. That's all lang po muna sa ating video ngayon. And I hope ang content natin ay nakatulong sa'yo. Thank you for watching. And don't forget to subscribe to our channel. And good luck with your trading journey.